Bago matapos ang araw, ating suriin, ating himayin ang mga may init na impormasyon at balita na kinalap ng SMNI Integrated News and Public Affairs. Live mula sa ACQ Tower, Makati City, ito ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Pag-usapan pa ang isyong ito, makakasama natin ang geopolitical analyst na si Professor Ana Balindog. Prof, magandang hapon. Admar Villando po kasama si MJ Mondihar. Good evening, ma'am. Good evening, Admar. Good evening, MJ. Maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin dito. Yes, medyo mainit ang mga usapin sa Pilipinas, including the baha. Opo, mainit yung usapin kahit na inuulan po. Pero unahin lang muna natin itong naging resulta ng pagpunta ni Marcos Jr. sa Amerika. Nabanggit pa nga dito ni with all of his many representatives. Binigyang diin pa dito na marami mga dala-dala. No? Pero para sa kabatiran ng lahat, ang unang ipinataw o ipapataw sana ng Amerika ay 17%. Tapos umakyat ito ng 20%. Tapos ang resulta, 19% as per post nga nitong si US President Donald Trump. Ihambing natin sa Indonesia, galing sa 64%, tapos naging 32%, tapos nung nagkaroon ng deal, isang tawagan lang, hindi na pumunta ang presidente ng Indonesia sa Amerika, patawa-tawa na lang siya, nag-contact, wala siyang with his many representative at gumastos ng malaki sa pamasahe, 19%, same sa atin. So 32% to 19%. Yung deal naman sa Vietnam, from 90% to 46% hanggang naging 20%. So merong kaibahan, mga nasa double digit po yung halos kaibahan nitong Indonesia and Vietnam mula noong sila po ay nakipagnegosasyon. Tayo naman, nakadiscount tayo ng 1%. Ano masasabi nyo po dito, Prof? Kasi ang sabi ni Marcos Jr., significant naman kahit 1% lang yung ibinaba. Sa akin kasi, I don't really agree na significant yung 1%. Kasi kung yun lang naman pag-uusapan natin as claimed by the President, edi sana doon na lang tayo sa 17%, diba? Kasi from 23 points ang ibababa noon. So, kung significant yung 1, so kung akong tatanungin mo, doon na lang tayo sa una, 17%. Balik tayo doon. Mas mababa yun kaysa sa 20 at mas lalong mababa naman sa 19, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Ang hirap kasi, parang para siyang, ang nangyari kasi ngayon, ang kanilang ginagawang tinatawag mong damage control is parang, magpasalamat na tayo na reduce kahit papano ng 1%. But I don't think that should be the case. And I really don't think also that the Philippines, even the Philippine government under Marcos Jr., would just accept these things just like that. Kasi ang problema dyan, hindi, dalawa kasi yan, just to explain a bit, dalawa kasi ang aspeto na yan. Mayroon kang tariff na 19% ngayon na in-announce na ni President Trump, hindi natin mababago na yan, andyan na yan, unless na lang babawiin ni Marcos Jr. Sasabihin niya, sandali, President Trump, let me negotiate further. Pero I don't think gagawin niya yon. So, mayroon kang 19%, that would be the tariff imposed on our products going into the US market. That's one area. Kumbaga, that's one side. There is another side that is much more critical. Yung sinasabi mong open market. So, ibig sabihin, pag open market ka, yung exports ng mga, how do you call that, ng mga ng Amerikano, yung ng United States will get into the Philippine market, zero tariff. That is both are very important, pero kung titignan mo, critical din yung zero tariff na yan. Kasi bakit? Unang-una, you have to remember that between the Philippines and the United States, we are not at par with the United States, really in terms of competitiveness, may it be in products, in terms of technology, even in terms of economy. They are a superpower even in the field of even in the area of economics or economy. Malakas sila kaysa sa atin. Kapantay nila ang mga countries tulad ng China, and we are not at par with this country. So napakalaki ng imbalance kung titignan mo. So sa akin, malaki ang impact ng zero or open markets. Kasi ang unang tatamaan diyan, kung lateral yan or wala,
Kaya nga may panawagan ngayon. Kasi ang sinasabi nga ng panawagan ngayon, dapat maging transparent ang gobyerno. Ang gobyerno, talagang i-explain nila at ilatag nila ang listahan na subjected to zero tariff. Para alam na, kasi kailangan yun Kasi pag sinabi mong zero tariff, maaapektuhan ang local industries mo. At ang pinakamahalagang local industry sa Pilipinas na pwedeng maapektuhan really significantly sa zero tariff, sa open market na yan, na zero tariff, liberalization to Ito yung konsepto ng liberalization na open, liberal policy. Kaya nga nakakatawa, by the way MJ, liberal policy on our side, ini-impose ng Amerika, pero on their side, they're very protectionist by imposing 19% tariff on our side. So going back to what I'm saying, na ang listahan, kasi para makita natin, ano ang mga prospective na mga products, ng mga industriya ng Pilipinas maaapektuhan sa zero tariff and open market na to. Kasi ang unang tatamaan dyan talaga is, kasi may tinatawag kang 6 A's. Una, agriculture, AI. AI is related to technology and even manufacturing. Kapag pumasok kasi ang mga produkto ng United States na zero tariff, of course, they are competitive in terms of quality. Of course, kasi galing yan sa isang superpower na bansa. Mauungusan nila ang ating local products na ang production cost natin sa Pilipinas mataas, even agriculture. So kung titignan mo sa market, malulugi ang ating industriya. Ang bibilihin of course ng mga tao, yung mababa yung presyo pero mataas ang quality. And definitely, we cannot compete with the United States when you talk about these things. So, medyo dihado talaga ang Pilipinas, napaka-lopsided ng agreement na ito. Doon pa lang tayo nag-uusap ngayon sa open market yung tinatawag mong zero tariffs. Kaya nga importante, katulad ng DTI, since sila naman ang in charge dito, this is trade, ilatag nila ano ang listahan ng mga produkto na masasubject dyan sa open market as early as now, so that those industries, local industries na mayroon tayo, alam nila kung tatamaan sila dahil papasok ang mga produktong ito na mas mababang presyo, mas mataas ang kalidad. Kasi sa atin, to be very frank, even in agriculture, production cost is very high. So yun Kaya, tapos ito pa ang nakakaano doon. With this zero tariff at tinatawag mong open market, we actually give away what you call most favored nation strategic leverage ng isang developing country against a superpower or a major economy like the United States. Kaya ka nga sa WTO may tinatawag kang most favored nation precisely because ito yung tumutulong sa Pilipinas or sa isang developing economy na mabalanse mo yung tinatawag mong liberalization ng trade. Kasi hindi ka talaga hindi mo kaya talaga mag-compete with other countries, lalo na tulad ng United States when you talk about trade. Kasi mas malakas sila mas competitive talaga sila. So, mayroon kang MFN, or may nag-impose ka ng tariff bilang isang developing economy precisely because gusto mong protektahan ang local economy mo hanggang dumating yung oras na yung local economy mo, especially yung mga industries mo like agriculture, manufacturing, and other industries will be more competitive and at par with the international market and with other countries like the United States. Pero kung hindi pa siya nandun sa status na yun, which is ang Pilipinas hindi nandun, poprotektahan mo siya to a certain extent, you follow the MFN based on WTO rules. Kasi nasa WTO rules and the United States and the Philippines is part of WTO. So yung World Trade Organization. So ganito ang nangyari. But with this deal, on the open market side, parang nilet go natin ang ating tinatawag na most favored nation. Kasi wala zero open market. On the other hand naman, yung tinatawag mong 19% na tariff, it will impact our economy pa rin. Kasi bakit? Kasi una, we really have to open our minds to the fact na when you talk about international trade, ang ibig sabihin niyan, like the Philippines, you export products to the United States. That doesn't mean na ikaw lang ang nag-export sa kanila ng isang produkto. You export and at the same time, you compete with the rest of the world, especially with our, let us say, ASEAN counterparts. Kasi yung mga produkto na in-export natin, hindi lang tayo nagpo-produce noon. Maraming countries sa bansa ang nagpo-produce noon. So when you get into the market, our products get into the market, we compete.
And we need to be competitive. And one way to make it competitive is to lower the price of our goods entering into another market, especially major economies like China or let us say, ngayon, United States. However, kung i-impose yan ng tariff na 19%, ibig sabihin, tataas ang presyo ng goods natin na papasok sa United States market, sa US market. So pag tumaas siya, bababa ang tinatawag mong competitiveness natin kasi you have other products coming from other countries like for example, let us say Japan, let us say Vietnam na do mas mataas ng 1% ang tariff kay Vietnam. Pag kinumpare mo ang produkto kung sino ang mas competitive, baka naman matalo tayo sa competitiveness in terms of quality ng produkto kasi ganun yun eh. So ito yung problema ng 19% tariff and it will impact, of course, the revenue of the Philippines when you talk about exports, and at the same time, it will impact our competitiveness, it will impact our manufacturing industry, it will impact our how do you call that, GDP to a greater extent. So, pag sinama-sama mo itong dalawang side na ito, open market and the 19% imposition of tariff on our goods, pag pinagsama mo yan, makikita mo talaga na ang nangyaring parang it was an economic disaster as far as the Philippines is concerned, as far as trade is concerned. So kaya maraming nagsasabi na parang failure yung nangyari or lopsided yung agreement. Ang ano lang naman doon kasi din sa Philippine government, yung team natin, actually, yun nga ang hindi ko maintindihan kasi even then, kahit sinabi ni Trump na okay, we'll impose yung 19%, you can still negotiate lower. Kasi look at what happened to Indonesia. Indonesia, from very, very high tariff, bumaba yan, nag-negotiate pa rin sila hanggang umabot yan ng 20. Hindi sila nag-give up on the middle na hindi sila satisfied na kaya na namin ang 20% tariff. Hindi na namin may bababa to. Pero they make negotiation. At hindi sila bumigay ng ganun-ganun lang. Yun ang hindi ko rin maintindihan. Why did, our side, bigla na lang, okay, yun ang sabi ni Trump eh. Kasi in-interview si President Marcos, sabi niya, nang pumunta sila, ni-negotiate niya, pero yun talaga ang sinabi, 19%, so wala nang magawa. Parang ganun, no. You have to fight for this kind of things kasi ang nakalaan dito is ang kinabukasan ng bayan mo, ang economic welfare ng bayan mo at ng mga Pilipino na kapag hindi mo siya mahawakan or hindi mo siya maipaglaban up to the last extent, kawawa tayong lahat at kawawa ang Pilipinas talaga in the long run. Hindi lang to ngayon, in the long run. Unless na lang there will be a change of government, there will be a change of government in the United States in the next 3 years, tapos magbabago sila ng policy. And if we have a change of leadership, the next leadership will actually negotiate. Pero hindi pa, 3 years pa ang bubunuin natin before that happens. If in any case, it will happen. So yun yung mga bagay na dapat isipin natin. Kasi yung may ibang tao na sinasabi nila, okay lang, 19%, it's okay. Okay lang, mayroon akong mga nababasang comment din sa ibang social media outlets na sinasabi, okay lang yan. At least, di ba, mumura na ang mga American goods. Like, for example, itong spam, itong ganito. So, ang imported goods, mura na. So, okay yan sa mga consumers. No, it's not like that. That's just one side of the story. What you need to understand is how it impacts our economy, our industry, agriculture, manufacturing, and others na makikripol lang ating ekonomiya, makikripol lang ating industrial development or economic development and national development in the long run, even the medium term. So yun yung dapat isipin natin. So dapat hindi binigay dapat kasi at 19, sinabi na lang sana ni Marcos Jr., doon na lang kami sa 17. Kasi in a way, binigyan nyo kami ng 17. Ngayon, 19. Doon kami sa 17. Kung yun lang naman ang pag-uusapan, di ba? Kasi ang Japan, 15%. Ang Vietnam, 20%. Actually, ang Indonesia is 19%. So, alam mo yon. So, parang, bakit parang, ang feeling ko kasi, bakit parang binigay lang ng ganon. Parang ganon ang feeling ko eh. Tapos on the other hand, yan ay ang ano lang natin ang pinag-uusapan lang natin dito, MJ and Admar, is on the side of the trade deal. Wala pa yan yung military and actually defense side, which is mas nakakatakot yun kasi defense and military yun at dun
sa mga nabasa kong reports is parang inamin ni Marcos Jr. na may deployment nga ng Typhoon missile system sa Pilipinas, which is, I was like, oh my God. The second one, I think, is baka tuloy na nga siguro itong tinatawag mong ammunition factory in the Philippines, which Trump was saying pa na, oh, ayaw mo ba nun? Ang Pilipinas at saka ang United States ay may pinakamaraming ammunition sa mundo dahil magtatayo kami dyan ng ammunition factory. Is it a good news for the Philippines, really? Is it what we need in the country at the moment? So yun yung mga tanong na para bang, sandali muna mga kababayan, isipin yung mabuti kung anong implication ng mga to, hindi lang ngayon, hindi lang sa panahon ni Marcos Jr., even long term. Kasi dapat kasi tayo nag-iisip na ngayon at saka yung long term, ano mangyayari bukas, ang kinabukasan natin. Yun eh. So, yun yung masasabi ko initially on this issue. At saka, mayroon pa dyan eh, ang ano ko nga dito, kung transparency ang pag-uusapan, sana yung listahan ng mga produkto na subjected to this open market o zero tariff, ilabas din nila para transparent ang gobyerno. On the other hand, sana, hindi ko alam ngayon wala pa yung document, so sana mayroon din tayong nakuhang tinatawag mong, well, hindi na nga, wala na nga itong preferential access for the Philippine agricultural and industrial export kasi zero tariff na nga tayo. Pero in terms of investment sa domestic economy natin, may makukuha ba tayo may makukuha ka ba sa United States? Mayroon ba tayong mga tinatawag mong papasok na mga investment from the United States that would actually help our economy and generate more economic activities and more revenue? Mayroon ba? May mangyayari bang technology transfer? Kasi trade deal to eh. Hindi lang tariff ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan din dito kung anong makukuha mo sa kanila given na may exchanges kang binigay or may concession ka ng binigay na sobra-sobra na. Pero you need to get something. So hindi ko rin alam kung magkakaroon tayo ng, kung mayroon nga bang mga pledges coming from the United States, mangyayari ba yan na may investment sila? Hindi bala ang sinasabi ko dito, hindi defense and military na investment, kundi dito sa ekonomiya in terms of industrial investment. And on the other hand, mayroon bang technology transfer? Or ang mangyayari ba sa Pilipinas ay magiging lang tayo? Babalik tayo sa panahon ng colonialism na ang Pilipinas ay ang nangyari kasi ng colonialism under the United States, if we will go back to history, to our history as a country, and during that time, ang nangyari sa Pilipinas, ine-extract ang raw materials, pinaprocess sa kanila, pagkatapos i-process sa kanila, they will produce it, they will transform it into goods, and then ibabalik sa Pilipinas para bilhin natin. Pero, ang bayad nila sa extraction of raw materials is mababa, pero pag binenta na sa atin, mataas ang presyo and they gain more revenue. So ginawa tayong market talaga, and then extraction ang ginawa nila. Would it be the same at this time in this 21st century? Kasi kung titignan mo talaga ang trajectory natin with our relationship with the United States, even both militarily and economically speaking, ganun talaga. Kasi during that time, after the colonial period where the outpost of the United States militarily in the Asia Pacific. And until now, it never changed. It's still there. So, mas lalo pa nilang iniigtingan ang militarizasyon sa Pilipinas. Nandyan naman yan, very obvious. Si Marcos Jr. pa ang nagsabi, di ba? Dinipensahan niya ang deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas, ang EDGA bases and all that. So ang tanong dito sa ekonomiya, would we experience the same thing as before during the colonial time na tayo ay extractive sila, gagawin tayong market ng lahat ng produkto nila at bibilhin natin yan kasi yun ang dictate nila. Ganun ba ang mangyayari sa Pilipinas given all of this, new development when you talk about Philippine-United States deal in terms of trade, economics, and at the same time, geopolitics na isang medyo dangerous na part ng relationship natin with the United States, actually, yung military and defense. Yeah. Po, ma'am, sa tingin, si MJ po ito, ma'am, tingin po ninyo, ang kasunduan ay sa ngayon, more political than binding kasi alam mo naman, ma'am, dadaan pa sa nitty-gritty yung mga ganyang negosasyon at binabanggit po ng mga political pundits na itong mga ganitong kasunduan usually dadaan raw po pala sa detailed negotiations and legislative approval. Ma'am.
Well, sa akin kasi ganito, may negotiation bang nangyari talaga? Mayroon nga ba? Yun yung tanong mo. Or is it an economic capitulation? Or wala na, ano na lang yan eh. Parang ano na lang nangyari sa bisita ang travel ni Marcos Jr. sa Amerika, it was just a photo ops? Parang ganun ba? Yun ang tanong na malaki. Kung mayroon nga bang negotiation na nangyari. Pangalawa, yes, probably the details of it, the specific, the details, the specific things, maybe will be teased out, but I'm not sure if it will be negotiated further. Kasi if you really look at Trump and the way Trump spoke about these things, parang ano na siya eh, it's like cast in stone eh. Kasi ang problema nga, when President Marcos was interviewed, sinasabi niya, ang tanong sa kanya, Sir, 19%, paano hindi ba ito mababago or maninegotiate? Anong tingin nyo? Anong sabi ni Marcos Jr.? It's the United States kasi, sa kanila yan. So, yun ang kanyang sagot eh. So, ibig sabihin, kung United States, ganun na. So, do you really think it's further maninegotiate pa siya further, all of these things in the nitty-gritty? Yun yung tanong ko rin, actually. Pero when you talk about the legislative side, like for example, the Senate, well, I really hope the Senate will work on this and I really hope they will get to the bottom of everything. And also, I hope that the Senate will tease out all of these things na mayroon. Kasi siguro naman ang mga senador, di ba, bibigyan naman sila ng kopya kung ano yung agreement at mga napag-usapan doon in terms of, in written form at madadissect nila yan at makikita nila. Siguro naman may oversight function ng Senado. Kung, 'di ba? Para tignan ito, i-discuss ito at siguro naman they can actually articulate kung ano yung maganda for the Philippines, anong hindi. I think the Senate can actually be like an arbiter or di kaya pwede mag-intervene on these matters. Kasi meron naman silang capacity to do that. And I think naman in the Senate, especially the upcoming 20th Congress, may mga tao naman dyan na alam ko na may concern kahit papaano sa Pilipinas. And they are also not happy of what happened at dito sa deal na to. So, nasa Senado yan. I really hope they will do their job and also they will scrutinize these deals that we have at the moment with the United States. Kasi trabaho naman nila yan eh. Kaya nga sila nandyan, di ba? Pero dapat talaga gawin nilang trabaho nila. I would expect and I would hope so. Yun. Yes, ma'am. Ma'am, dito po tayo sa defense program dahil po sa kanya rin pong pagdalaw sa US ay natanong po ng media doon si Marcos Jr. kung ayos lang ba na maglagay ng missiles ang Amerika sa Pilipinas kahit ba maituturing itong escalation laban po sa China. At ayon sa Pangulo, anumang pagpapalakas sa puwersa ng Pilipinas ay pagtugon lang sa sitwasyon sa South China Sea. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang papel ng Amerika sa pagpapalakas ng ating national defense para maging self-reliant ang Pilipinas sa hinaharap. Pero binanggit po niya sa harap ni President Trump yung ating independent foreign policy. Independent ba ito, ma'am? Maituturing? Yun ang tanong ko, natawa ako dun, independent foreign policy. Paano naging independent ang foreign policy? At nakakatawa yung sinabi niya, in front of Trump. Bakit? Kasi si Trump mismo ang nagsabi dun sa interview na yun na pa nga si Trump, may segue pa nga. Yung previous administration, they lean more to China. Mabuti, kumbaga kung sa conversation lang natin ngayon, hindi exact words. But you are on our side. You stick to us. So, independent foreign policy ba yun? Si Trump mismo ang nagsabi nun na, Marcos Jr., your government is on our side. You're very close to us, unlike the previous administration. So, can we really call it independent foreign policy? Even the United States president was the one actually subliminally telling the whole world about it. So, come on, that's hypocrisy. Because totoo naman na wala tayong independent foreign policy at the moment. Yun nga ang problema. Malaking problema nga natin ngayon yan kasi wala tayong neutrality, wala tayong strategic autonomy, hindi independent ng foreign policy natin to the point na hindi tayo makakuha ng leverage. Kasi kung ganito ang nangyayari natin sa ekonomiya, ang trade deal mo with the United States is not good. Sana hindi tayo mahihirapan, sana hindi tayo nag-worry, at sana may leverage tayo kasi we can always have, diversified partners.
Like, for example, other major powers in the world, like Russia, China, and the rest. But the problem is, may problema tayo sa relationship natin with the other superpower, which is China. So, would you think that is an independent foreign policy? Of course not. Bakit ba nagbubulahan pa tayo dito na ang buong mundo alam yon? Si Trump na mismo ang nagsabi noon in that conference. At nakakaano pa doon, si Trump din ang nagsabi na, we have good relation with China. I'll be traveling to China I was invited by President Xi. You should have good relation with China. You see? Kasi si Trump, alam niya mismo na tayo hindi independent precisely because our relationship with China politically and diplomatically is not good. So anong sinasabi niya na independent foreign policy? Now, my advice to the president is like this. It's not too late. You still have 3 years to go. Probably it's time for you to reflect and see kung saan ka nagkamali at itama mo yung mali mo para sa 3 years na nasa power ka, hindi maghirap at lalong ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Yun siguro ang dapat niyang tignan at i-reflect niya at tignan niya kung anong mga hindi niya naayos at medyo kailangan niyang ayusin kasi failure eh. So, ganun yun. Diyos ko Lord, magbulahan ba tayo dito? Opo ma'am, lalo po ma'am na si President Trump din, sinabi niya na maayos ang relasyon ng US at ng China. Makailang message niyo pong sinabi yon na sa kanilang harapan with Marcos Jr. Prof. Oo nga medyo, kung ako, it was very, to be frank, I'm as a Filipino, at the end of the day, kasi ganito rin yan one thing that we have to remember, kung napapahiya si Marcos Jr. sa buong mundo, actually, napapahiya din ang Pilipinas. So, of course, because Marcos Jr., to be frank, is the face of the Philippines at the moment, especially at the global stage. So, nung sinasabi sa harap-harap niya ni Trump na, we have good relation with China, I'll be traveling to China, President Xi invited me, you should have good relation with China. Parang ganun, it's okay with us, the United States, for you to have a good relation with China. May mga ganong hirit si Trump eh. So parang kung ako ang nasa posisyon, ako ang nandun, ako si Marcos Jr., nakaupo ako doon. Parang feeling ko binuhusan ako ng malamig na tubig sa mga sinabi sa akin ni Trump in that press briefing. Kasi bakit? Kasi siya napaka-loyal niya sa United States. Tapos mismo ang United States ang nagsasabi sa kanya na, oops, we have good relation with China. So, parang sinabi lang ni Trump kay President Marcos na, we have good relation with China, so don't start with anything against China that you will drag us into a war or anything that is not good for us because we have good relation with China. We need China's, rare earth exports or, the magnets because we need them, Ilang beses sinabi ni Trump, parang sinabi lang ni Trump na, hello, Mr. President Marcos Jr., hindi mo kami madadrag sa mga, mo dyan, sa mga porma-porma mo dyan sa South China Sea that, you will say, MDT, ang big brother namin, nandito, kami git-gitan sa China, andito kami. Parang ganun ata ang message ni Trump sa kanya eh. Ayaw ko lang kung nag-gets niya. Yun lang yun. Yun nga yun eh. Yun yung mga bagay na dapat nilang isipin sa gobyerno ni Marcos Jr. There are things that have been said by Trump that you have to read between the lines and pick up something in it para malaman mo kung tama ba ang tinatahak mo o hindi, or binibigyan ka na ng some kind of wisdom ng kausap mo kung ano ang dapat mong gawin. Na, alam mo yun, ganun siya eh. Kasi pinanood ko yung buong press con eh. Kaya nga ako sabi ko, my God, parang kung ako ang nasa posisyon ako si Marcos Jr., parang iniisip ko, leche, ito ba yung sinasabi niya? So, ibig sabihin, kailangan ko nang mag-recalibrate. Kasi siya na mismo nagsasabi sa akin eh. Diba? Ganun yun eh. Ewan ko lang kung nakuha nila yung tinatawag mong read between the lines na ibig sabihin. Ma'am, yun yung tinatawag sa libro ni President Trump, The Art of the Deal. Nabasa mo na yun, yung libro niya.
Yeah. Solid din. Oh my, kasi businessman siya eh. Opo. Yung nga sinasabi ko, si Trump, Trump is a businessman. Trump also is transactional. At saka si Trump, kasi businessman eh, salesman yan eh. So mahilig siya ng mga palamuti na, make Philippines great again. You're a very tough negotiator. Your country is great. Salesman yan eh. So kapag nakinig ka rin sa kanya, mabobola ka talaga. Kaya tuloy, sa social media, anong sinasabi ng mga tao? Ha ha ha. Ang mambubudol na budol. Parang gano'n ang mga sinasabi ng social media ngayon, yung, alam mo yung mga tao. Kasi parang, ang binabansagan kasi si BBM, or si President Marcos na nambudol. So, budol. Tapos ngayon, si Trump mas tuso. Mas nabudol siya ni Trump. Parang gano'n ang ano eh. Parang gano'n ang mga, mga opinion at saka mga, mga parating na mga nakalagay sa social media, sa Facebook, sa Twitter, at sa iba-ibang social media na sinasabi ng mga Pilipino sa nangyari. So, yun na nga. Opo, ma'am, baka meron po kaming mga hindi na tanong na naisip po niyong banggitin sa ating pong global audience. Nasa niyo po ang huling pagkakataon po, ma'am. Yes, at sana sa ating mga kababayan, alam mo, ay, sana magising na tayo, no? Tignan yung nangyayari sa Pilipinas. At isa pa, ganito nga ang joke eh. Sabi, 1% lang naman palang ibababa, sana hindi na lang pumunta. Kasi bakit? Kasi ang Pilipinas, during the time that he was in the United States, kasama niya si Gibo, binabaha at lubog sa tubig. Ang kailangan mo ay ang leadership ng presidente if may mga ganitong calamity. So sana, next time, isipin niya muna ang Pilipinas ha, before itong mga bagay na to. Kasi si President Duterte nga, nung panahon niya, di ba? Nasaan ba siya? Nasa Russia. Nung pumutok ang Marawi, hindi tinapos ni President Duterte ang meeting niya to the point na sinabihan niya si Russian President na, "Oy, I'm sorry Russian President, but I have to go because my country needs me." So ika-cut short niya ang kanyang biyahe at lilipad siya, magkita na lang ulit tayo or magtawagan na lang tayo. And it was even Russian President Vladimir Putin who made an adjustment na unahin na siyang i-meet kasi aalis na siya at babalik na ng Pilipinas, ika-cut short yung trip kasi kailangan siya sa Pilipinas dahil pumutok ang Marawi. Yun yung mga kailangan nating leader. Yung alam mo kung ano yung priority nila. Sana naman ang mga Pilipino ay magising na next time, well, wala tayong magagawa. We have 3 years to go. Piliin nyo po yung totoong magsisilbi sa bayan at alam kung ano ang priority niya. So, maraming salamat po sa ating mga kababayan at magandang gabi at maraming salamat sa inyo Admar at MJ at hello po sa ating butihing pastor, si Pastor Kibuloy. Sir, ingat at saka tiis-tiis lang po. May pag-asa lalo. Lagi. There's always hope po. Maraming salamat. Maraming salamat, Prof. Si Professor Ana Malindog-Uy, isang geopolitical analyst po, mga kapartner, hinggil po sa mainit na issue ngayon. Kaugnay nga dito sa negosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Trade negotiation po, mga kapartner. Break lang muna tayo. Magbabalik pa ang SMNA Nightline News.